RVD 2022 Raycon, Round 1. Si May at si Jake ni JLA. Inspirational Romance. Mayroong isang magkasintahan na nagngangalang May at Jake. Madaming pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay. Subalit dahil sa kanilang pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa, ay nalalagpasan nila ang lahat ng iyon. Si Jake ay isang binata na nagmula sa isang masaya at buong pamilya. Siya ang panganay sa kanilang 6 na magkakapatid. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi niya naman pinabayaan ang kanyang mga magulang. Nagsisikap siyang magtrabaho, nang sa gayon ay makatulong sa mga pinansyal na pangangailangan sa kanilang pamilya. Malapit na rin namang makapagtapos ang kanyang mga kapatid, kaya ayos lang sa kanyang siya muna ang maghanap buhay, pangtusto sa mga pag-aaral ng mga ito at sa kakainin nila sa araw-araw. Samantala, si May naman ay isang dalaga na ika nga nila, kung kailan tumanda na ay saka panawasak ang kanyang buong pamilya. Nasa ika-3 antas na siya sa kolehiyo nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa suliraning pinansyal. Suliraning pinansyal na hindi naman talaga sana magiging suliranin kung hindi lang naging makasarili ang kanyang ama. Ang nanay ni May ay ng ibang bayan upang makapaghanap ng maayos na trabaho, nang sa gayon ay matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya sila May at ang kanyang ate ay naiwan sa puder ng kanilang ama. Subalit, di kalaunan ay nagdesisyon na rin itong si May na maghanap na lang ng dormitoryo upang mapalayo sa kanyang ama. Dahil naniniwala siyang ang ama ang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ito naman ay sinang-ayunan at sinuportahan ng nanay ni May. Hindi rin nagtagal ay nakapaghanap na si May ng isang dormitoryo na eksklusibo lamang para sa mga kababaihan. Ipinagpatuloy ni May ang kanyang buhay bilang isang anak at bilang isang mag-aaral. 2 taon na lang din naman ang kanilang hihintayin upang makapagmarcha na siya at makapagtapos sa kolehiyo. Kaya walang dapat na humadlang sa kanyang pangarap. Sarili niya na lamang ngayon ang kailangan niyang asahan. Sa paglalaba at sa pagluluto. Mabuti na lamang at nandyan si Jake, ang kanyang nobyo, na mula noong siya ay nasa ika-4 na antas pa lamang sa sekundarya. Si Jake ay 4 na taong mas matanda kaysa kay May. Ngunit ika nga, age is doesn't matter. Kailanman ay walang makakahadlang sa pagmamahalan ng 2 tao. Magmula nang nanirahan na sa dormitoryo si May, walang araw na hindi hinahatid ni Jake ang kanyang nobya. Mula sa paaralan hanggang sa uuwian nito, masiguro lamang ang kaligtasan ng kanyang iniirog. Minsan din ay siya na itong nagbibigay ng makakain ni May dahil alam niyang nakakapagod din ang mag-aral. Suportado ni Jake ang lahat ng mga desisyon ni May sa kanyang buhay at ganoon din naman si May sa kanya. Hanggang sa dumating na lang din ang araw na ang dalawa ay nagsasama na sa iisang bubong. Silang dalawa ay nakatira sa puder ng mga magulang ni Jake. Hindi ito agad nasabi ni May sa kanyang nanay dahil alam niyang magagalit ito. Subalit nang nagkalakas na ng loob si May na sabihin ito, ay wala na lang ding nagawa ang kanyang nanay. Bilang pagpapatuloy sa buhay, sinikap ni May na makapagtapos sa kolehiyo. At sa kanyang pagtatapos ay lubos na kaligayahan ang nadama ng kanyang nanay. Gayon na rin si Jake. Lumipas ang mga ilang araw ay nagkatrabaho kaagad si May.
Subalit bigla rin namang binawi ng pandemya ang pagwawaging iyon ni May sa kanyang karera sa buhay. Nawalan siya ng trabaho at naging isang tambay. Pero baliwala lang ang lahat ng iyon kay Jake. Sinikap ni Jake na kahit paano ay patuloy na umiikot ang kanilang buhay sa kabila ng pandemyang dulot ng isang sakit na pinangalan ng COVID-19. Ilang buwan din ang lumipas nang mapasama sa uso sina May at Jake. Sila ay nagkaroon ng isang sanggol na kung tawagin sa mga panahong yan ay quarantine baby. Mga sanggol na nabuo sa panahon ng pandemya. Lubos na kagalakan ang hatid kina May at Jake nang malaman nilang silang dalawa ay magiging isang ama at ina na. Hindi na rin ito naging isang mabigat na issue sapagkat ang dalawang magkarelasyon ay nasa wastong edad na rin naman. Habang ipinagbubuntis ni May ang kanilang anak, ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang alukin ng isang kasal ng kanyang kasintahan na si Jake. Kailanman ay hindi niya inaasahan ang ganoong pagkakataon, lalo na at siya ay nagdadalang tao. Noong una ay hindi niya alam kung tatanggapin niya ba ang alok, subalit na naig ang pagmamahal sa kanyang puso. Kaya naman ito ay agad niya na ring sinunggaban. Sinikap ng dalawang magkasintahan na maikasal habang hindi pa nailalabas ang kanilang anak. Ikinasal sila sa isang civil wedding. Para sa kanila, hindi na mahalaga kung saan kayo ikakasal ng iniirog mo. Ang mahalaga ay mapagtitibay na ang inyong samahan dahil kayong dalawa ay magiging isa na lamang sa mata ng Panginoon at ng batas. Isang buwan pagkalipas ng kasal, ay kanila na ring nasilayan ang kanilang uniko iho. Walang mapagsigla ng kaligayahan ng kanyang nadarama nang mahagkan at maamoy nila ito. Habang tumatagal ay lalong minamahal ng bawat isa ang isa't isa, kasabay ng pagmamahal nila sa kanilang nag-iisang anak. Lahat ng pangarap, lahat ng plano, lahat ng desisyon ay kailangan magtugma. Kailangan hindi magkasalisi. Yan ang buhay ng mag-asawa. Sa kahit na anumang pagsubok ang dumaan, padapain ka man ito. Huwag na huwag kang susuko. Huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa na muling tumayo at ipagpatuloy ang tingin sa minimithing pangarap. Sa ngayon, sina May at Jake at ang kanilang anak ay nakabukod na ng tahanan. Sa isang tahanan na nagiging sandalan at takbuhan ng isang pamilya. Noong una ay nahirapan sila sa kanyang pagbubukod, sapagkat lahat ng mga gawaing bahay ay sila na lamang ang gumagawa. Subalit lahat ng mahirap na iyon ay naging madali at masaya para sa pamilyang binuo ni May at Jake, sapagkat iyon ay kanilang pinagtutulungan. Lahat ng mabibigat ay nagiging magaan, nang dahil sa kanilang pagmamahalan.